Kapamilya, 14 na araw na lamang po at halala na, kaya patuloy nating kilalanin ang mga kandidatong nanunuyo ng ating boto. Ngayong araw po, dyan sa South Cotabato. Ano ang kanilang mga kalibre para pumaihalal sila sa Mayo at 13? Itong umagang harapan, sino-sino ang ating mga panauhin? Eto na, kilalanin! Pinanganak sa Santo Niño, South Cotabato, nagtapos ng AD Political Science at Bachelor of Laws sa Central Philippine University, nagtrabaho sa media at naging law practitioner. Umupong provincial board member noong 1988 hanggang 1992. Naging congresswoman ng 2nd District ng South Cotabato mula 1992 hanggang 2001. Naging una at tanging Lady Deputy Speaker sa kasaysayan ng Kongreso. Nagsilbing governor mula 2001 hanggang 2010. Pinangaralang Outstanding Personal Administrator ng Civil Service Commission at naging chairman ng Regional Development Council. Ngayon, nais bumalik sa Kapitolyo bilang gobernador. Kumakandidato sa ilalim ng Nationalist People's Coalition, incumbent Congresswoman Inday Daisy Avance Fuentes. Mayong aga gid sa mga katawhan sang South Cotabato. Subo nga aga exciting ini para sa tanan, so dapat magpamati gid kita. Sigma, lalawigan ng Capiz, kumuha ng BS Mechanical Engineering sa University of San Agustin at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Nooy Notre Dame of Marbel College. Na-appoint na OIC Vice Mayor ng Coronadal matapos ang EDSA Revolution noong 1986 at naging OIC Municipal Mayor noong 1987. Muling bumalik sa serbisyo at naging first elected city mayor at nagsilbi mula 2001 hanggang 2010. Sumubok ng pasukin ang Kapitolyo ng South Cotabato pero di pinalad. Ngayon, handang muling makipagsabayan sa gubernatorial race. Kumakandidato sa ilalim ng lakas Christian Muslim Democrats, former City Mayor Fernando Nanding Miguel. Sa aton mga kasimano sa province ng South Cotabato, mayong agastanan katanaw na pagkamo sa atong TV karong aga. Ari kami disubong sa aton nga debate sa ABS-CBN. Sa inyong watanan, mayong agagid. Isinilang sa Estados Unidos, nagtapos ng Doctor of Medicine sa Davao Medical School Foundation, naging medical practitioner, bago na ihalal na provincial board member noong 1995. Pumupong vice governor mula 1998 hanggang 2001 at naging congressman sa ikalawang distrito sa lalawigan mula 2001 hanggang 2010. Bago nagsilbing gobernador mula 2010 hanggang sa ngayon. Sa kanyang termino, iginawad sa probinsya ang ilang parangal kabilang ang Gawad Pamana ng Lahi at Seal of Good Housekeeping mula sa COA at DILG at mga pakilala sa sektor ng kalusugan, rural development and business. Dala ang bandera ng United Nationalist Alliance, incumbent Governor Arthur Toto Pingoy Jr. Mayong aga, Jay, Day, nung nanding mayong aga. Labi nagit sa katawan sang South Cotabato, maayong aga sa tanan. Tani ang ining mga programa makabulig sa aton sa pagpili naton sa atong mga kandidato para sa posisyon nga gobernador. Maraming salamat sa ating mga bisita, kapamilya. Bago po natin simulan ang ating balitaktakan dito, abay kilalanin muna at pakita natin kung gaano tayo kapuno, siksikan ngayong umaga dito sa Studio 2. Saan ba? Ipakita natin ang mga supporters ni Congresswoman Daisy Avance Fuentes. Ito naman ang mga supporters ni former City Mayor Fernando Miguel. At siyempre mga supporters ni Governor Arthur Pingoy. Maraming salamat po. Punong-puno tayo ngayong umaga. Ito na ang ating mga patakaran dito sa Umagang Harapan. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News.
Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. Eto ka pamilya, simulan na natin ang round 1. Tanong para sa lahat, para gini sa tanan, ang pamangkot, may nagapamakal ba sang boto dira sa South Cotabato? Unahin natin, Congresswoman Fuentes. Ma'am? Hindi gina siguro madula. Mhm. Kay daw klaro-klaro man, no, di ba? So, ugaling tanan naga-issue nga nagabinaklanay. Pero ang katawan nakakita kung sino'y na. So you're saying there is? Go ahead, Sir Miguel. Sila sa mga tao, Pakigamit po yung mic. sila sa mga tao, may aragay ka baklanay. Ang question, hindi ka man makadakop sila kung sino o sila nagpamakal. Kasi sino man ang ginabakal. Ang mo na problema aton. Mhm. Governor? Sige. Mayara kita hensya sang gobyerno nga nagasabatan ni sini o magtan-aw nga wala sang amo sini nga kakatabo nga magbaklanay sang boto. Unfortunately, just like many laws that we have, ang implementasyon ang problema. So ang ina siguro hindi nato malikawan kung hindi nato mas implementar sang sakto ang aton nga ginahimo nga layi sa atong gobyerno. Additional 30 seconds, Governor. Ano? Bakit nangyayari yan dyan sa South Cotabato? I think it's not an isolated case nga sinaton sa South Cotabato lang. Ini Jay nagakatabo sa tanan. I still believe na ang mga botante sa South Cotabato mas mature kaysa sa ibang nga lugar. Go ahead, sir. Ini tako nga palagay, this depends on the honesty and integrity of our respective candidates. And also it depends on our people, how they are being prone to this kind of buying votes. Congresswoman, why this is happening there? I know it's happening everywhere, but why? Ang tulo ko sina ang politiko nga nagahimo sina wala respeto sa aton katawhan. Pero ang katawhan sang South Cotabato magahatag leksyon sa mga tao nga nagagamit sang kwarta. So, saan ang problema ngayon? Sinasabi nila sa implementation. Sa tingin niyo po, paano ba? Ano bang dapat gawin? Well, ina siya nag-test sa sang characters sang political leaders. Kung nag-result siya sa baklanay, ang good silingon, siya mismo morally dishonest. Siguro, amo ganing ang tao na lang ang nag-eleksyon sa ila, kay wala sang manggaranon nga nagadaog sa South Cotabato ever since. So, naghatag na ang katawhan sang ilaleksyon, kung wala kang kapamati nga politiko, imo na yang responsibilidad. But I'm very certain in May 13, it will not be about money. It will be about how people perceive you to be. Thank you. Sir Miguel? Sa ako nga panglantaw, hindi karoon nga political exercise. This is the test of our integrity on the part of the voters. And likewise, or even most of all, on the part of the candidates, how honest they are, how sincere they are, and how corrupt they are. Okay. Governor? Tuod na no, ang aton permis sa pagguwa-guwa naton sa kampanya, amo gani nga kampanya kita kay hindi kita pamakal sa boto. Kung mamakal naman lang kita nga mga kampanya pa kita. But ang ako gapati it should be based on performance. Hindi pwede nga sagi lang kita hambal tapos mamakal kita nga wala kita may nahimuan. Ang akong pagtanaw sa panggobyerno, hatag kita tampad nga panggobyerno at the same time, makita naton sa katawhan nga ara kita naga-perform. So tatlo ka mo nagahambal subong na may ara nga baklanay sa boto sa South Cotabato. Sa inyo nga partido, Governor, are you doing it or you're doing it not? Wala kami masyado yung pundo para sa hindi kami administration candidate. Wala kami access sa national government sa ini nga butang. Medyo mabulubuglay ang ina nga pamangkot, Jay. So wala? Wala sa Wala. amin. Okay. Ako, I have been running for mayor for 6 times. Wala ko kaagay siyang pagkalbisan naman siyang tabo sa mga politiko. I relied on my integrity, honesty, and performance. Wala. Sure. Congresswoman? Balan man sang tanan nga ang partido, wala man naghahatag pundo. Ever since na malaam na kami sa politika, hindi man kami ang manggaranon.
Pero bisan may ara ka nga resources, kung kinarespeto mo ang tao, hindi ka gid mamakal. So ever since nagsulod ako sa politika, ang akon lang nga performance, kagang akon nga sinseridad, ang nagapadaog sa akon. Okay. Thank you very much. Sunod na pabangkot. Ito ho ang tanong para sa lahat. Ano pa ba ang mga hangarin ninyo matapos kayong napakahaba-haba na medyo mahaba-haba na kayo sa public service? Unahin natin si Sir Miguel. Go ahead. Ang ako niya handom sa atong gobyerno sa katauhan sa South Cotabato. I had been puzzled for many years. Bakit po na hindi na-develop yung ating pamumuhay sa South Cotabato? I've been comparing this to some other countries in Asia. And I found out that almost all of them had developed their people. Biya sa Taiwan, sa China, sa mga Singapore, like this. Nga ang sa aton sa South Cotabato, atong development is standstill or even is going down. Gahina atong katawan sa economic life. Thank you. Governor Pindoy. Sige po, pakisagot yung Ang tanong. ang pagtanaw abinin nato sa pagsabat sa kainong nanding, ang Human Development Index in South Cotabato is much better than our neighboring provinces. Poverty incidence sa South Cotabato mas nubo kaysa sa iban nga lugar. Ang aton sa naton budlay matapos ang aton nga mga proyekto sa 3 lang ka tuig. An example of this is the hospital sa Surala. It's a 58 million na project nga hindi pa makaumpisa sa ining termino naton. We need another term para mapatapos naton ang mga laylain naton nga programa ka proyekto sa South Cotabato. Thank you. What's your reaction to that? Pakisagot mo na yun. Kung hindi ko tani gusto magdalagan nga gobernador, pinaka-prangka. Ay manong deputy speaker ako sa House. Okay. Pero sa ang kabugwason, paglaom wala na dugangan ang para sa college scholarship na kinanglan sa tao. Ang health nato nagnami ang building pero hindi naman accessible ang health services. Ang nadula nga NPA nagbalik. Ang sipot kang nagbalik. So nabalaka ako, kag ang negosyante nagarireklamo. So nagbalik ako. Pakisagot po, Governor. Pakisagot po yung... Ang nakita nato no during our time we're gonna istorya ni nang Inday ang ina sa aton termino wala iya sang bomba ang wala sa natabo nga bombahanay sa Coronadal sa South Cotabato. Ang aton nga kabugwason is na true nga waay madugangan 27 ka mga kurso karon ang aton ang mga masteral nga mga estudyante agi na pa eskwela nato nagdugang kita karon sa high school kag sa elementarya. Inang NPA nga ina may ara kita nga internal security operations ang army nga gin-turnover sa aton nga atong ginahatag ang kaayo social services. Thank you very much, Governor. Mr. Miguel. Sa ako yung pangalantaw, it's about normal. Kasi may kasabihan na if your system is very silent, no question, ay ibig sabihin it's abnormally operating. Ikaroon yung mga pagtuhaw sa mga NP, mga sipot gang, any criminalities, this is but normal in a very normal society. Depende na sa ginatawag na strength of leadership. However, I believe on strong leadership. That's why I'm running for governor. Okay, Governor. Congresswoman. Reaction lang, napanas na ang Front 73 sa mga nagbalik. Nga may programa man kita. 900,000 kag 2 million yung intelligence fund as against 10 million yung intelligence fund. Okay. Ang health services naton kinahanglan magsulod kami. Kaya adlaw-adlaw isa ka gatos ka tawo kadto sa opisina nga may programa man sa gobyerno, di ba? Ang akon lang is that ang gobyerno gintukod para sa imol, wala niya gintukod para sa mga manggaranon. Pa-reaction po, Governor. Talking of health services, South Cotabato is number 1 in the region in the delivery of health services. Top 15 kita sa bilog nga Pilipinas. Okay. Ang ato nambang nga services amo na pinakadamo nga na-enroll sa PhilHealth. And in fact, that is one issue in ang emergency PhilHealth nga sila nga aga pabayad sa 600 pesos. Ang pamangkot, you have been there for 9 years. May ara ba emergency PhilHealth nga ginatag mo? Go ahead. Sa ako yung pangalantaw, the government is for all people. Ang serbisyo must be for all people. However, it must be a case-to-case services. Kung imol siya, pobre siya, he or she must be given ample privileges sa atong gobyerno para matabangan siya nga atong ma-uplift na atong mga imol ng mga tao.
Pero atong pahugtan mga tao siyang support mga bayaran na mudang sa gobyerno. In other words, instead of helping them, ato sila kayo butangan sa gidarba, nag-iusno sila kayo imbulon. Okay. Thank you. Pakisagot po yun, ano? Pakisagot po, sandali lamang po. Pakisagot po ito. Hindi ko matuod nga wala sang emergency PhilHealth sang panahon ko. In fact, nagsulod ang PhilHealth kay isa lang kita sa 3 ka probinsya. Naging saligan sang iyo nga tagaan grant, no? So, kung nagasiling kita galiding kita, ever since nagaliding manggid kita sa health, tungod gani isa lang kita sa 3 ka probinsya nga nag-qualify sa EU grant for health sang panahon ko. Thank you very much. Maraming salamat. Sunod na tanong. Ito ang ating sunod na tanong, pamangkot para sa tanan. Anong mga programa ang prioridad mo para sa mga para sa mga South Cotabateño? Governor Pringoy? Balik Japon kita sa bilang isa ka doktor, health, education, and environment. Ang atong nga tutok sa ikaduha naton nga termino, edukasyon. Pagpungko naton kulang kita 15,000 kasiya, kulang classroom, wala gani computers ang aton maestra. Ambot jay mabalaan mo, kada papintas ang isa ka maestra, they pay 15 pesos. So karon i-address naton, na-address ina naton dugangan pa na naton. Talking of environment, damo pa kita mahimo sa inang butang. Ang aton environment officer naging most outstanding environment officer because pinatutukan naton karon ang aton nga pagproteksyon sa environment. Thank you, Governor. Go ahead, Sir Miguel. Sa akong nga development program, magkita mo sa akong nga programa for development, ang titles na is Land and People Development. I-develop ko ang land, ipasiminto ko mga karasada, mga kanal, mga culvert, mga tulay. Pagkatapos i-develop ko katawan ta, I have to provide them what are necessary for my people para ma-uplift ilang pagkatao kaya ilang mga puloy ang ilang pangabuhi. Amo na gusto ko. Alright. Congresswoman, go ahead po. Pero pare-pareho, no? Education, health, environment, kag job generation. Silinggani naton sa edukasyon, dapat kolehiyo ang focus. Hindi elementary kag high school kay kaya sang ginikanan. Sa health, kinanglan accessible sa mga imol. Sa environment, kung madumduman ninyo, kita nag-create sang avlada, naging galing gawad po awardee kita dira. Kag ang matuod, kita nag-create sang office sang PEMO, kay wala sang PEMO sang una nga panahon. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Medyo talaga namang napaka-supportive dito ang ating mga supporters dito. Okay. Kapamilya, mas makikilala pa po natin ang ating mga bisita. Ito po sa mga kandidato sa pagka-gobernador ng South Cotabato sa pagbalik sa MUS. Maraming salamat sa ating mga supporters. Punong-puno ang studio, Studio 2 dito. Simulan na natin ang round 2. Ito ay tanong Ito ay tanong mula kay Gina Lopez. Narito. Up to now, there hasn't been one mine site in the country that's eradicated poverty. Why will you do this to the people? That's what the mining companies do. They fund political campaigns. That's really what they do. Totoo ba yun? May sinusuportahan daw na kandidato sa South Cotabato? Reaksyon muna mula kay Congresswoman Fuentes. Kung may ginasuportahan man, hindi ako, kaya ako ang nagpirma sang ban sang open pit mining sa South Cotabato. Go ahead, Bang. Still a few seconds. Kung leader ka be, you take risks. You accept consequences of your decisions. And sang ginpirmahan ko ang ban sa open pit mining, I know the risk and the consequences and I'm ready to pay for it. All right. Thank you very much. Go ahead. Sir Miguel. Mayara nga hulubaton nga ang suspisyo daw speaks louder compared to what's happening. Kagaroon nga panahon, makusog ang ugong sa South Cotabato that SMI is supporting a certain candidate for governor. Okay. Amo na karon ang ugong sa katawahan. So the suspicion keep on going around. Okay. Pero sino? Ikaw, sa inyo po? Ako wala ko hilabo sa SMI. I am zero. Very negative compared sa SMI. Thank you very much, Mr. Miguel. Yes, sir, Governor. Jay, kung si Governor Fuentes na nagpirma sang paghimo sa Environment Code, kita man ang naghimo sang implementing rules and regulation nga ma-implementar naton ang provision nga hindi naton pag-ialaw ang open pit mining. Despite the pressures halin sa national government, halin kay Secretary Robredo, Mar Rojas, even De Lima, we stood pat and we have been consistent on our stand. Now we will not allow open pit mining in the province of South Cotabato.
Okay. Okay, since sabi mo nga, Mr. Miguel, may mga speculation dyan sa South Cotabato ngayon. Tanong, may nag-alok na ba sa iyo, Governor? No, wala, matani. Hindi, we should consider, ang initam, we're talking of sustainable development. Okay. Hindi lang ang aton subong ang ginaisip natin, ang sunod nga henerasyon. Go ahead. Sa akon, until now, ni isa, wala sa akon siya palapit about SMI program. Wala. It's zero. Okay. Congresswoman. Wala gid daw absent gid no. I think ako nagapati man ako nga hindi tuod kay ang nabalaan akon nga mga responsable man na sila nga tao. Kilala man nila ang mga politiko. Sumabalaan nila sino ang insultuhon nila sang offer o kun hindi. But they too are respectable people. They will not do that. I understand SMI said, dininay na yung SMI eh. They said they are, you know, doing the higher standards of ethical standards in doing such transactions. Pero ang tanong ngayon, kung ayaw ho ninyo sa mining, anong alternative livelihood? What at stake, ang at stake sa SMI is billions of pesos. But now, what is your alternative program, livelihood for the South Cotabato? Klarohon lang naton hindi tuod inang billions of pesos. Billions of pesos sa mga nag-transaction sa SMI kag sa SMI mismo stockholders. Pero kung taon awon mo, less than 1% ang ginadala nila nga income nga nagasipin sa community. Pero ang guba nila nga dalon grabe. So as long nga hindi ako confident nga ang gubon nila nga dalon sa probinsya, mahagan-hagan nila o malikawan nila, hindi gid pwede naton pasugtan. Ako, I have high respect for them, ha. Balan mo, may kontra ka nga wala ka respeto. Kung may kontra ka nga may respeto, kag SMI isa sila. Okay, thank you very much. Go ahead, sir. Go ahead. Wala ko sinitawag nga pabor sa aton nga SMI operation. Ang isa na daga question hanging is makatabang ba sa atong economic development o kung makasira pa sa atong environment, sa atong ecology. Ang mga question dira, it's not a matter of no or yes or no, because it's premature for us. Who among us is very much conversant to saying nga ang mining malain gid? Wala man. In fact, in so many countries, ang mining helps the economy sa atong damo. Walang gila question da. Honesty. Salamat po. Governor. There is a balancing act between economics, people, and the environment. Budlay na siya. At present, na-mention ko the Human Development Index sa South Cotabato, Mayo. Lipay ang tao sa South Cotabato. Poverty level here compared to neighboring provinces, nubo kita. We are an agricultural province. Ang question, what will be the environmental impact sa ining operation sa mining? What will be the environmental social impact sa ila operation sa aton nga probinsya? And again, may mga pressure kita sa national government. Ang question is, who will decide for our fate? Okay, nabanggit niyo na rin ho. Nabanggit niyo na rin ho yung issue sa national at saka medyo nagkakaproblema kayo sa inyong local. Gaano ba or babaliktad ba sakaling sasabihin ng korte illegal yung open pit mining ban method dyan sa South Cotabato? Babaliktad ka ba, Governor? South Cotabato is one province wherein sa aton nga Provincial Development Council mas pinakadamo nga nag-intra nga NGOs. In fact, I talked with Bishop Gutierrez about this, siling ko sa kay Bishop. Siling ko kung amo gimana may ruling ang korte, then kita tanan magdesisyon sa ini nga butang. Hindi pwede nga ang gobernador lang magdesisyon sini. Dapat tanan nga susyudad tanan nga sektor sang aton probinsya will decide kung ano bala ang gakaangay para sa aton nga probinsya. If you will be, Mr. Miguel, if you will be there, anong gagawin niyo? Kung ako pangkutol mo sa mining, sa karon nga mga panahon, it's still premature. Siling ko sa mga tao, rely on us because we are being supported by our people on the condition that we must be having our wisdom on our decision. So kung kita magdaog at estudyahan sa maayo, kung makahatag sa hadith sa atong environment, sa katawhan, din hindi na. Pero kung makahatag sa pabor, kag hindi mo lang masira atong environment, din okay na. Kaya makahatag sa atong development program sa atong mga katawhan, sa atong country. Thank you very much. Congresswoman, sige po. Kung may decision ang Supreme Court kag final, dapat sundon sang tanan. Pero ang advokasya wala nagakapatay. Pareho sa akon, kung makita ko nga ang mapigado ang source ng tubig nga nag-irigar sang kaumahan sa kapatagan, anuman ang decision sang korte, ang away nagapadayon.
Ituloy lang natin yung tanong kanina na medyo hindi nasagot. Ano ang alternative mo? Sakaling ganun. Hindi naman sila nagbibigay ng hanap buhay sa taong bayan eh. Sa iilan lang. Okay. So yung sa iilan na yon hindi natin problema kasi usually mayayaman sila kaya nga sila nakakapagnegosyo sa SMI. Ang ating development alternative framework sasagot diyan dahil meron tayong team na pumapasok sitio for sitio kaya nga nawala ang kaguluhan dahil na-address natin ang poverty at iyon ay ima-maximize natin ipagpapatuloy. Thank you very much. Sir Miguel, hindi yung sa programa ho ninyo. Sige po. Platform? Hindi, yung paano ho, halimbawang kung halimbawang nagdesisyon na kayo na hindi kayo pabor, ano yung alternative ninyo? And that is why I'm launching my program asin sa South Cotabato. Kaya ako yung programa, ipa-develop atong katauhan kang lugar sa South Cotabato, even more superior na other countries. Kaya gusto ko pa-develop katauhan pa, lalo pa sa mga pobre natin, kasi subong damo-damo pobre ng mga tao sa atong probinsya. Governor? Sige po. Sa first 2 years naton kita may pinakadamo nga nahatag nga livelihood program 1,800 families. Ang isa siguro nga himuon naton for the sa areas ng Tampakan is to make the people feel nga ara ang gobyerno sa ila even without that mining company. Thank you very much. Sunod na tanong, ito po ay para kay Ginoong Miguel, para po sa inyo ito. Dating mayor, di nyo po raw nasasagot yung mga anomalya kaugnay ng City Hall. Pakisagot po, sir. Go ahead. Anong anomalya? Wala. I won't believe there is anomaly. It's only the people who are talking the opposition. Pero wala anomalya. Imagine, sino nagkapagpatinto ka City Hall kadamo-damo kada kong kapital na? It's a matter of more than 200 million project. Mapatindog nila na. May anomalya ba? May kaso pa sa korte? May question pa sa korte? Yung question ko sa diing mga korte? Why? There is no anomaly about that. Very well, sir. Thank you. Thank you. Sunod na tanong, ito naman ay para kay Governor Pingoy. Ito ang tanong para pamangkot sa imo, Gov. Dumadaan pa nga ba ang ating dumadaan pa nga ba ang lahat ng government transaction daw dyan sa inyong may bahay bago ito ninyo maaprobahan? Pakisagot po. Daw, nasubuhan ako South Cotabato is a recipient of the Seal of Good Housekeeping and gawat pamana ng lahi for good governance. Hindi natin maagom kung ang iban nga tao hindi kita nagasunod sang sakto nga proseso. Okay, thank you very much. Sunod niyo pamangkot. Ito, Congresswoman, para to sa iyo. Totoo nga ba na sinabi mo na kayo ay nagnanakaw sa kaban ng bayan pero pakonti-konti lang? Pakisagot po. Nahamuot kita sina kay ang naghambal sina kontrata. Ang ginhambal ko sa ila hagan-haganon nyo lang kay kahuluya na. Go ahead po, baka meron pa kayong sasabihin. Siguro hasta na lang dira. Okay, thank you very much. Ito, sunod na tanong. Tanong na lang to, medyo para pamparelax. Paano nga ba kayo nagmamanage ng stress? Ikaw, Congresswoman. Ako, I'm a reader. I read and watch television or tend my gardens. Okay. Ganun talaga, no? Okay. Sabigan? Ako, I am a very busy person always. Ako yung stress makuha sa ako yung pagkasako sa trabaho. So wala ako sing stress. It's all always work. Person. Governor. Nung nandoy pagkatapos, may istorya ko sa imo. Pero I'm blessed nga lately, may ara na ako apo. Kagang apo ko, ara lalaki, ari ang iya picture. Si Yan ang patagal ng actor stress. Benjamin, amo na yung makakuha sang akon nga stress. Iba talaga pag lolo na, ano? Kapamilya, ito. Ganun. Apostolic duties. Okay. Tanong po, para sa inyong lahat, ano ang katayuan mo sa same-sex marriage? Governor Pingoy. We respect ang aton nga siling naton lesbian, bisexual, gays, pero silingkod President, I think our country is not yet prepared for same-sex marriage. Not yet prepared. Go ahead. Sabigan. Ito na paglantaw sa mga taong alang-alang ilang sexes. It's not too bad, not too good also. Sometimes even, mabilid lang ang mga maalam mga tao. Ini mga proactive, hyperactive. Pero sa akong paglantaw, wala kasi tawag nga sex sa same marriage kasi sa Holy Bible kasi lingani na ang lalaki, ang asawahon niya babae. Ang nakasal, lalaki nga babae. Wala siyang nakasal nga babae, lalaki. Pwede man ang pag-amigo lang. Maraming salamat po. Congresswoman.
nag-refuse ako nga i-author ina nga bill sa Kongreso sang panahon ko. Tungod sa pagpati ko nga ang pamilya, babae kag lalaki ang nag-aasawahay. While gina-develop naton kag gina-maximize ang mga talents nila, sa marriage nga issue daw, hindi pa naton kaya nga matunog. Tamugid nga salamat. Mas makikilala pa po ninyo ang ating mga bisita sa pagbabalik po ng Umagang Harapan dito sa MUS. Babalik po ang MUS. Ito po ang tanong para sa ating mga bisita. Bibigyan ho natin kayo ng tig-isang minuto para sagutin at dugtungan ang phrase na ito. Ako ay nanunumpa na. Congresswoman, 1 minute. Ako ay nanunumpa na talagang i-open ko ang gobyerno provinsyal para sa mga nangangailangan ng tulong at mga taong lumalapit sa panahon ng emerhensya. Nanunumpa akong magiging matapat na lingkod bayan. Nanunumpa ako na proteksyonan ko ang environment natin para ang sunod na henerasyon ay meron pang mapala sa ating bayan. Nanunumpa ako na gagawa ng mga trabaho dahil kailangan ng ating taong bayan. At nanunumpa akong magpo-provide ng strong moral leadership na talagang kailangan ng ating bansa at ng ating probinsya. Go ahead po, you still have like 30 seconds. Sa atin naman ho, sa taong bayan, importante yung moral foundation ng isang leader. Hindi ka pwedeng maging magaling na leader kung hindi tama yung puso mo at saka isipan. Ang lahat ho dyan ang gagaling. At naniniwala ako na alam ng taong bayan natin sino ang sincero, sino ang matapat, at sino lang ang nagkokunwari. Maraming salamat, Congresswoman. Sir Miguel, go ahead po, meron kayo isang minuto. Ako nagapanumpa ako sa katawahan sa Diyos. Kaya ako nga pagdalagan gobernador, i-implemento ko, ikarga ko sa akong nga bagang bugat sa pag-implemento sa programa nga Land and People Development. Ako i-develop atong mga kalugaran, karsada, ipasimento, atong matulay himuon, atong mga culvert himuon, kanal himuon, ayuhon atong lugar. Kag i-develop ko ng mga tao. Paano ma-develop mga tao? Yung ilang mga pangailangan sa araw-araw. Halimbawa, yung kasabihan dyan sa Holy Scripture, nakasaad, ang ginagutom pagkaunon, ang ginuuhaw painomon, ang nasamadong pasanagan, ang gusto mag-alam peskwelahon, ang nagamasakit, ipabulong, libre, ang mapatay, ipalubong. Muna. Karon, ang the question is, Okay. how shall we build our roads, for example, to prove to you, ginimo ko na sa Guradal. Sa una, ang Guradal, 4th class sa Panua, ginimo at 3rd class, 1st class, ginimo siyudad because of our effort to develop the city. Thank you po. Maraming salamat. Governor, what's the next one? Ako ay nanunumpa na ihatag naton sa aton mga katawhan ang dapat nga ihatag naton sa ila. And I'm briefing to social services, kaayong lawas, sa edukasyon, nga masabat naton ang aton Millennium Development Goal. Nanunumpa ko na ang aton nga kabukiran, ang aton environment will be protected and will always follow the rule of law. Ina ang aton nga commitment sa katawhan sang South Cotabato. You still have 30 seconds, sir. Go ahead. You can use your time. Ang ako na kapasalamat ako Jay sa ini nga programa naton nga tani makabulig ini sa aton katawhan sa pagpili nila sa ilang kandidato nga tan-aw nila makabulig sa aton nga lugar. And hopefully ang aton mga kandidato nga ari diri will respect the result of our election kag ini mabinuligay kita kay ang aton probinsya isa man lang ang South Cotabato. Very well said. Maraming salamat. Congresswoman, thank you very much. Governor, thank you. Mr. Miguel, former City Mayor, thank you very much. Kapamilya, upo muna tayo, sir. Thank you. Maraming salamat sa ating mga bisita. Kapamilya, narinig po ninyo ang narinig po ninyo ang ating mga taga-South Cotabato. Mga taga-South Cotabato, kayo na po ang humusga. Joey Dil, balik sa inyo.